Sa October 10 ang simula ng preseason game ng San Antonio na tinapat din na makakalaban nila ang Oklahoma City Thunder kung saan andun si best player in 1 year na hindi ko na alam kung ilang months. Preseason pa lang naman yon, pero wag ko sanang ma-jinx. 4 na beses din magtatapat ang OKC at San Antonio sa regular season game. 2 beses doon national TV coverage at primetime slot. Ang San Antonio merong 19 national televised games. So binabago naman yan every season, depende na lang kung maganda yung pinapakita ng team. Si Chet Holmgren yung pinipili din ng iba mga players at analysts na magiging Rookie of the Year. Kumpara yun kay Wembanyama na kahit si Ronnie 2K ng 2K Sports ay si best player ang pinili niyang mananalo ng Rookie of the Year next year. Pero maaga pa, hindi pa nga nagsisimula yung season. Meron kasi sinasabing advantage agad si Holmgren. So magiging Embiid, Blake at Simmons ang style niya. 2022 pa kasi siya na draft at nagkaroon ng injury si best player at nilagay agad doon na hindi siya makakapaglaro ng buong season. Yung ibang mga analyst sinasabing dapat hindi kasali sa rookie discussion yung mga nag-skip ng dapat nilang rookie season dahil nga nakapag-practice na sila ng matagal sa team. Ito rin ay patungkol dati kay Ben Simmons. Tinalo kasi ni Ben Simmons sa botohan si Donovan Mitchell sa Rookie of the Year dahil yung ginawa dati ni Donovan, shadow yun ng ginawa dati ni Wade na pareho silang rookie nun. Kinukumpara din na next Dwayne Wade si Donovan Mitchell na pinornada yun ni Ben Simmons. Kaya kinapos din itong si Donovan sa Rookie of the Year, kinakapos din hanggang playoffs. Noong nakaraan naman, ni-report ni Sham na si Wemby ay magiging starting power forward, ang magiging sentro ng San Antonio si Zach Collins. Doon agad napatanaw ang iba bakit ginawang power forward na obvious naman na pinakamatangkad na player ng San Antonio si Wemby. Siya din ang ikalawang pinakamatangkad sa NBA behind kay Boban. Nag-sign kasi si Boban ulit dito sa Rockets. Ang paliwanag naman ng iba doon, nag-evolve na kasi yung game sa NBA. Ang upside kasi ni Wemby, meron siyang multiple skills. Hindi kasi na-utilize yun kung ilalagay siya sa center position. Hindi lang Ang paliwanag kasi nila doon, nag-evolve na ang NBA. So ang upside kasi ni Wemby, hindi lang niya kayang manggulat. Meron kasi siyang multiple skills. Hindi kasi ma-utilize yun kung ilalagay siya basta-basta sa center position. Dapat sa NBA 2K merong gulat factor. Pero nagawa na kasi ng iba yon ng mga players tulad ni Embiid at ni Jokic. Ang isa pa kasing nakita dati, noong 2019, sa game ni Wemby sa Spain, 15 years old pa lang siya noon. Hindi talaga siya naging effective na maging sentro. Sabi nga niya, hindi siya nakakakuha ng bola at napuprostrate talaga siya kapag ganun. Base din sa report ni Sham, parang Kevin Durant ang magiging style ni Wemby. Kahit 7'4 siya, kaya niya kasing umiscore, gumawa ng play, may ball handling pa, at isa pa, halos katulad kasi siya ng style ni Porzingis. Na merong height na 7'3, naglalaro siya bilang power forward at center. Ang pinagkaiba nga lang ni Porzingis, 7'3 ang height niya, yun nga lang mas mabigat siya dito kay Wemby. Pero ang nagiging problema kasi ni Porzingis, majority na nakuha niyang injury, lower body pa. Kung maalala nyo pa yung report dati, hindi pwedeng biglain ang pagbigat ni Wemby dahil alam ng kanyang agent na magkakaroon siya ng injury. So sa ngayon, unofficial na timbang niya 210 pounds. Mas mabigat lang siya kay best player ng 2 pounds na nasa 7'1 si Holmgren. Ang halos kaparehas na frame din nitong si Wemby na halos parehas din ang style ay si Bol Bol. Yun nga lang, mas mabigat sa kanya yun, nasa 220 pounds. Umangat din kasi ang timbang ni Bol Bol habang nasa NBA. Kung si Holmgren ay si best player, si Wemby ay si unique player. Base sa interview niya, kung gusto niya maging isang unique player, dapat unique or kakaiba din ang pag-training niya. Kasunod yun ang sinabi ni Tracy McGrady na sobra yung hype kay Wembanyama. Lalo na kung hindi niya pa makuha ang hype na yun sa unang season. Hindi naman niya sinasabing hindi deserve ni Wemby, pero yung pressure. Sinasabi kasi agad ng iba, greatest of all time si Wemby ay hindi pa nga nakakalaro. Hindi rin naman alam kung ano ang kakalabasan ng unang season niya.